Noong May 28, sinimulan ang formal na negosasyon sa maritime boundaries ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansang Pilipinas at Japan. Nagsimula ang usapin matapos magkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin ng negosasyon na malinaw na matukoy ang hangganan ng karagatan at continental shelf ng Pilipinas at Japan, alinsunod sa international law at United Nations on Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ngunit tumutol ang China at sinabing sakop umano ng usapan ang katubigang inaangking nito sa silangan ng Taiwan. Bilang tugon, nagsagawa ng tinatawag na Law Enforcement Patrol ang China Coast Guard sa karagatang silangan ng Taiwan noong June 1, araw ng Lunes. Ayon naman sa Taiwan Coast Guard, 2 barko lamang ng China ang namataan sa timog silangang bahagi ng Orchid Island at hindi umano ito pumasok sa restricted waters ng Taiwan. Mariin ding kinontra ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs ang pahayag ng China at sinabing walang karapatan ng Beijing na magsalita para sa teritoryo at karagatang sakop ng Taiwan. Pinuri rin ng Taiwan ang Pilipinas at Japan dahil sa mapayapang pakikipag-ugnayan gamit ang international law sa pagresolba ng maritime disputes sa rehiyon. Ayon sa Taiwan, handa itong makipagtulungan sa Pilipinas at Japan para sa maritime security, pangangalaga ng marine ecology at pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Bagamat nananatili pa rin ang tensyon sa paligid ng isla ng Taiwan, kanilang nilinaw na prioridad din nila ang medical relief at humanitarian efforts, hindi lang sa mga Taiwanese, kundi para na rin sa mga mamamayan ng karatig bansa. Kasabay nito, patuloy ding pinaiigting ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa larangan ng space cooperation matapos lumagda ang Philippine Space Agency at Japan Aerospace Exploration Agency ng joint declaration para sa environmental monitoring, disaster response at digital technology cooperation noong state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.